July 15, 2024, isang misteryo ng pagtapos ng tao na nangyari mula sa Bangkok, ang kabisera ng Thailand, na ikinagulat ng lahat. Maging ang mga otoridad kasama ang ahensya ng FBI ng Amerika ay kailangang masangkot sa kasong ito. Nung una parang mass suicide ang kaso. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, nahayag ang kakaibang detalye sa likod ng misteryosong kasong ito. Noong July 15, 2024, 6 na katao ang nag-check-in sa Grand Hyatt Erawan, isang kilalang hotel sa Bangkok. Ang unang nag-check-in ay ang 56 years old na babaeng nagngangalang Sherin Chung, na ang kwarto ay nasa ikalimang palapag, room number 502. Pagkatapos ni Miss Chung, ang kaibigan niyang si Dang Hong Van ay nag-check-in din sa hotel, parehong American citizens. Kasunod ng kanilang pag-check-in, 3 pang mga tao ang nag-check-in sa parehong hotel. Kabilang sa 3 ay isang 46 years old na babaeng nagngangalang si Nguyen Puong, ang kanyang 49 years old na asawang si Hong Pam Tan, at ang pangatlo ay si Tin Nguyen Puong Lan. At gayon din isa pang guest na sumama sa kanila makalipas ang ilang sandali. Ang huling dumating ay ang 37 years old na Vietnamese makeup artist na pinangalan ng Den Tran Po. Sa makatwid, 6 silang lahat sa isang grupo na nag-check-in sa hotel na ito. 2 American citizens at 4 na mga Vietnamese. Sa 6 na taong ito, mayroong 3 lalaki at 3 mga babae. Ang dahilan nilang 6 na magtipon sa 5-star hotel na ito ay para magkaroon ng business-related meeting. Pagkarating sa hotel, pumunta ang lahat sa kani-kanilang kwarto para makapag-ayos at nagpa siyang magkita-kita 2:00 ng hapon sa room 502, kung saan ang kwarto ni Sherin Chung. Ipinaalam ni Miss Chung sa 5 pa na ang pagpupulong at tanghalian ay gagawin sa kanyang kwarto. Kaya nag-order siya ng 6 na plato ng Thai food at espesyal na tsaa sa kanyang silid. Bago mag 2 PM ay dumating na ang waiter sa kwarto ni Miss Chung at tinanong siya nito kung gusto ba ni Miss Chung na siya na ang maghanda ng pagkain. Gayunpaman, sinabi niya sa waiter na hindi na at sinabing pwede na itong umalis dahil siya na mismo ang maghahanda ng pagkain at tsaa. Pagkarinig nito, iniwan ng waiter ang mga in-order na mga pagkain at tsaa ni Miss Chung sa kwarto nito, saka umalis. Ilang sandali pa ay dumating na ang 5 bisita sa kwarto ni Miss Chung. Mga 2:17 PM nakitang buhay silang lahat sa CCTV camera sa huling pagkakataon. Ang buong araw at gabi ng July 15 ay lumipas, pero walang lumabas sa room 502. Pagka July 16, tinawagan ng hotel staff ang kwarto ni Miss Chung dahil nakalagay sa kanyang detalye na hapon ng July 16 siya mag-check out, pero walang sumagot ng tawag mula sa loob ng kwarto. Tinawagan ng staff ng hotel ang kwarto ni Miss Chung 2 o 3 beses, ngunit wala talagang tugon. Kaya't pumunta ang ilang housekeeping staff sa room 502 at pinindot ang doorbell. Ganoon pa rin, walang nagbukas ng pinto mula sa loob. Nang makita ito, medyo nag-alala ang staff ng hotel. At pagkaraan ng ilang oras, naisipan ng manager ng hotel na pumasok sa silid gamit ang master key. Saka ang manager kasama ang ibang staff ng hotel ay pinasok ang room 502. Ang eksenang kanilang nabungaran ang gumulat sa kanilang lahat. Pagkabukas pa lang nila ng pinto ay nakita nila ang isang lalaking nakahandusay sa kanilang harapan. Pagpasok pa nila sa loob, natagpuan nila ang 2 pang taong nakahandusay sa may hapagkainan. Bukod pa rito, 2 tao ang walang malay sa banyo at si Miss Chung ay walang malay na nakahiga sa loob ng kanyang kwarto. Sinuri nila ang paghinga ng lahat ng 6 na tao, ngunit wala na ni isa sa kanila ang humihinga. Mabilis na tumawag ng pulis ang staff ng hotel para ipaalam sa kanila ang insidente at hindi nagtagal dumating ang mga pulis sa Grand Hyatt Hotel. Kasama ng mga pulis ang mga forensic experts at nang makita ang mga katawan, hinala nila na ang mga pagkalagot ng hininga ng mga ito ay maaaring sanhi ng pagkonsumo ng isang bagay na may lason. Pagkatapos ay ipinadala ng pulisya ang lahat ng mga katawan sa Police General Hospital para sa post-mortem examination. Samantala, sinimulang imbestigahan ng Thai Police ang kaso. At dahil sa lahat ng 6 na individual ay mga dayuhan, ipinaalam ng mga opisyal ng Thai sa mga embahada ng Vietnam at Amerika ang tungkol sa insidente. Inusisa muna ng mga pulis ang staff ng hotel
At sa interogasyong ito, nalaman nilang lahat ng 6 na tao ay huling nakitang buhay bandang 2:00 ng hapon noong July 15. Pagkatapos ay kinuha ng pulisya ang mga pagkain na natagpuan sa loob ng silid. Ang mga pagkain sa mga plato ay hindi pa nagalaw. Gayunpaman, lahat ng 6 na biktima ay nakainom ng tsaa dahil may kaunting tsaang natitira sa lahat ng 6 na tasa at ang mga tea bags na nagkalat doon ay naging itim na. Iminumungkahi nito na bago ang insidente, ang mga taong ito ay umiinom pa lamang ng tsaa. Pagkatapos ay ipinadala ng pulisya ang teapot kung saan tinimplahan ng tsaa, kasama na rin ang 6 na tasang ginamit para sa forensic analysis. Samantala, dumating na rin ang mga resulta ng pagsusuri sa mga katawan. Lumabas na ang lahat ng 6 na mga biktima ay binawian ng buhay dahil sa laso ng cyanide. Napakabilis ng epekto ng cyanide, isang nakamamatay na kemikal na nakakasagabal sa kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen. Maaaring ito ay sa anyo ng colorless gas, liquid o crystal, at maaaring makalagot ng hininga sa pamamagitan ng paglanghap kapag mailagay at kumapit sa balat o kaya naman ay makain o mainom. Sa kabilang banda, pumasok ang isa pang ulat na nakumpirmang may cyanide na natagpuan sa parehong tsaa at mga inorder ng mga pagkain ng mga individual na ito. Malinaw na ipinahiwatig nito na ang nasabing lason ay sadyang ibinigay sa 6 na mga biktima. Gayunpaman, sa inisyal na investigasyon, nang makuha ng pulisya ang CCTV footage mula sa ikalimang palapag ng hotel, ipinakita nito na matapos na makapasok ang 6 na tao sa room 502, walang ibang pumasok o lumabas pagkatapos. Nagtaas ito ng isang makabuluhang tanong, isa-isa bang nagpatiwakal ang 6 na mga taong ito? Dahil simula 2:00 ng hapon noong July 15, walang pumasok o lumabas ng kwarto. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, natuklasan ng pulisya na ang ilan sa kanila ay may planong pumunta sa beach kinabukasan July 16. Ang isa ay kumuha ng tour guide para mamasyal sa Bangkok. Ang isa naman ay may nakaschedule na meeting para sa susunod na umaga ng July 16. Ang tanong dito ay para sa mga taong may plano kinabukasan. Bakit bigla na lang nilang babawiin ang kanilang sariling buhay? Unang hinala ng pulisya ay marahil may kinalaman ng mafia ng Thailand dahil ang lahat ng mga taong ito ay mga negosyante at may maraming pera. Kaya naisip ng mga pulis na baka hiningan sila ng pera ng nasabing grupo at nang tumanggi silang magbigay, walang awa silang iniligpit ng mga ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura ng pulisya ang teorya. Ayon sa mga talaan ng tawag ng mga biktima at mga pagkikipag-usap sa kanilang mga pamilya, nalaman na wala sa mga taong ito ang may anumang koneksyon sa alinmanggang sa Thailand o kahit sa anumang ibang bansa. Bukod dito, nakalak ang pinto mula sa loob at wala ni isa sa mga bintana sa kwarto ang nakabukas. Kaya pagkatapos ay lumitaw ang tanong, sino ang naghalo ng lason sa mga pagkain at tsaa sa lahat ng 6 na taong ito at bakit? Upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga tanong na ito, nagpasya ang pulisya na kausapin ang mga pamilya ng lahat ng mga biktima. Isang kwento ang lumabas na nagsiwalat na si Sherin Chung na isang US citizen ngunit nakatira sa Japan ay gustong magbukas ng ospital sa Japan. Isa itong malaking proyekto kung saan nakahanap si Miss Chung ng ilang mamumuhunan at 2 sa pinakamalaking investors ay ang mag-asawa sa 6 na mga biktima, sina Mrs. Pong at ang kanyang asawang si Mr. Hong Pamtan. Namuhunan sila ng halos $400,000 o humigit kumulang 22 million pesos sa proyektong ito ni Miss Chung. Bagamat sina Pong Lan at Don Hong Van ay namuhunan din sa proyektong ito, ang halaga ng perang kanilang inilagay ay hindi naman ganoon kalaki, habang ang makeup artist ay nagtatrabaho lang sa ilalim ni Miss Chung. Gayunpaman, hindi ganoon kabilis ang usad ng proyektong pagtatayo ni Miss Chung ng ospital sa Japan gaya ng kanilang inaasahan. Ito ay dahil sa maraming trabaho ang naantala dahil sa COVID. Kaya naman nag-aalala silang 4 na baka masayang ang kanilang pera dahil malaki ang kanilang ipinuhunan sa proyekto. Naging dahilan nito para kulitin nila si Miss Chung. Hinihimok siyang ibalik ang kanilang pera dahil hindi umuusad ang proyekto. Bilang tugon, paulit-ulit na tiniyak ni Miss Chung sa kanila na bibilisan nila ang construction ng ospital.
Kaya lang din nagtagal si Mrs. Pong kasama ang kanyang asawa ay nagsampa ng kaso labang kay Sharon Chung. Umapila sila sa korte na hindi ipinabalik ni Miss Chong ang kanilang puhunan. Ngunit kahit dito iginiit ni Miss Chong na wala siyang ganoong intensyon at ibabalik ang kanilang pera sa lalong madaling panahon. Pagkatapos iminungkahi ni Miss Chong na magkita sila sa labas ng korte. Ang pulong na ito ay dapat na matukoy ang hinaharap ng kurso ng aksyon na sa una ay binalak na gaganapin sa Japan. Gayunpaman ang pagpupulong ay hindi maaaring gawin sa Japan dahil ang mga Vietnamese investors ay nakaproblema sa pagkuha ng mga Japanese visa. Kaya nagpasya ang grupo na ang pagpupulong ay gaganapin na lang sa Bangkok, Thailand, kung saan magkakaroon din sila ng pagkakataon upang galugarin ng lungsod. Kasunod nito, ang petsa ng pagpupulong ay itinakda para sa July 15 at ang lahat ay dumating sa hotel sa tinukoy na oras. Ngunit pagkatapos ay natagpuan silang lahat ng wala ng buhay. Matapos ang insidente, nagpahayag ng hinala ang lahat ng pamilya ng biktima kay Sharon Chung. Ito ay dahil ang cyanide ay natagpuan sa lahat ng kanilang pagkain at tsaa. At nang ihatid ng waiter ang pagkain sa kwarto ni Miss Chong, ay mag-isa lang siya noon ay tumanggi pa na i-prepare ng waiter ang pagkain. Nang malaman ng impormasyong ito, muling inusisa ng pulisya ang mga tauhan ng hotel. Nabanggit ng staff na pagdating ni Miss Chong sa hotel, medyo kinakabahan ito. At kung titingnan ang kanyang mga kilos ay masasabing labis itong natatakot. Kalaunan nang muli siyang lumabas ng silid, nakasuot na siya ng makulay na damit. Pero kahit ganoon, bakas pa rin sa kanyang mukha ang kaba. Matapos marinig ito, muling inimbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen, kung saan nila nakita ang bag ni Miss Chong. Sa loob ng bag nito ay ang ilang mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang mga hindi pagkakaunawaan sa pamumuhunan. Bukod pa rito, natagpuan din ng cyanide sa bag ni Miss Chong. Nalinaw na siya talaga ang naglagay ng lason sa mga pagkain at tsaa. Kasunod nito, ang Thai Police ay humingi ng kooperasyon mula sa mga ahensya ng seguridad ng US at FBI upang malaman ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Miss Chong. Dito, nalaman ng Thai Police na si Miss Chong ay 5 beses nang bumisita sa Thailand. Higit pa rito ay nagpapanggap din siya bilang asawa ng isang bilyonaryo mula sa Dubai. Sinasabing ang 56 years old na si Miss Chong ay nakatira sa Oakland, California. At mga 10 taon na ang nakalilipas, inakusahan siya ng pandaraya sa pananalapi. Nangako si Miss Chong sa ilang Vietnamese na tutulungan niya silang makakuha ng permanent residency sa United States at bilang kapalit kumuha siya ng pera sa kanila. Gayunpaman kalaunan ay niloko sila ni Miss Chong. Ngayon iniimbestigahan ng FBI ang kaso at napatunayang guilty si Miss Chong para sa pagkalakot ng hininga nilang lahat. Ayon sa mga otoridad ng FBI at Thai, ang dahilan sa likod nito ay si Miss Chong ay naging labis na nag-alala tungkol sa naging pagtatalo sa pamumuhunan sa Japan. Alam niya rin na malaking halaga na ng pera ang ipinuhunan sa kanyang proyekto at nangangailangan pa rin ito ng mas maraming pera para matapos at makumpleto. Nakaipon na si Miss Chong ng halos $1,000,000 na utang para sa proyektong ito. Napagtanto niya na hindi niya na matatapos ang proyekto at kailangan ding ibalik ang lahat ng pera ng mga namuhunan. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng kaso laban sa kanya sa korte. At kung walang kasunduan ng maaabot sa araw na yon ng July 15, maaaring makulong si Miss Chong. Sa makatuwid, sa huli ay nagpasya siyang bawiin ang sariling buhay kasama ang lahat ng iba pang mamumuhunan. Naging malinaw na sa 6 na taong nalagutan ng hininga sa Room 502, 5 ay sinadyang tinapos, habang ang isa ay pagpapatiwakal. Ang pagsisiyasat ng FBI sa pinangyarihan ng krimen ay nagsiwalat din na si Miss Chong ang nagtimpla ng tsaa para sa 5 mga bisita at pagkatapos ay uminom din mismo ng naturang tsaa na siyang ikinalagot din ng kanyang hininga. Malinaw ito dahil sa ang isang katawan ay natagpuan sa harap mismo ng pintuan ng silid. Lumilitaw na matapos niyang mainom ang tsaang may lason at nagsimulang mas-suffocate, sinubukan niyang lumapit sa pinto para buksan ito. Para sana ma-alerto niya ang mga staff ng hotel at posibleng mailigtas pa ang iba. Bukod pa rito, 2 tao ang natagpuang nakahiga malapit sa hapagkainan. Iminumungkahing hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataong kumilos pagkatapos uminom ng tsaa. Habang ang mag-asawang Powom at Pamtan ay natagpuang wala ng buhay sa banyo.
Indikasyon na matapos makaranas ng panik mula sa pagkakainom ng tsaang may lason, pumunta sila sa banyo upang sumuka. Gayunpaman ang nakakagulat ay na ang katawan ni Miss Chong ay natagpuan sa loob ng kanyang kwarto, na nagmumungkahi na pagkatapos makita ang lahat ng nangyari, si Miss Chong ay nagpunta sa kanyang sariling silid, umupo doon at uminom ng tsaa bilang pagbawi ng sariling buhay nito. Sa ganitong paraan nalutas ng mga otoridad ang kaso sa pakikipag-ugnayan ng FBI. Bagamat ang kapatid ng isang biktima na dapat ay pupunta rin sana sa hotel ay hindi nakarating dahil sa ilang personal na dahilan. Nang maglaon ng imbestigahan ng pulisya ang kanyang tunay na mga issue, nalaman na wala siyang kinalaman sa insidente. Dahil kamakailan lamang nangyari ang kasong ito lamang po ang available na update sa ngayon. Ngunit nilinaw ng mga otoridad ng Thailand na si Miss Chong ang may pananagutan sa lahat ng mga pagkamatay na yon. Sa katunayan, kinakabahan si Miss Chong nung nag-check-in siya sa hotel. At nung unang dinalhan siya ng waiter ng welcome drink, sinabihan niya itong personal na ihanda sa kanya ang inumin. Pero sa pangalawang pagkakataon, nang umorder si Miss Chong ng pagkain para sa meeting, sinabi niya sa waiter na siya na ang maghahanda ng mga pagkain. Bukod pa rito, ang ibang 5 katao hindi kasama si Miss Chong ay may mga plano para sa susunod na araw at nag-book ng parihong hotel para sa susunod na gabi. Habang si Miss Chong ay ang tanging babae na walang plano para sa susunod na araw at dapat na mag-check out sa kanyang kwarto kinabukasan July 16. Isa pa, walang ibang pumunta sa room 502 pagkalipas ng alas 2 ng hapon noong July 15. At sa investigasyon, nang matagpuan ng pulisya ang mga dokumento ng hindi pagkakaunawaan sa pamumuhunan at ang cyanide sa bag ni Miss Chong, ganap na nakumpirma nito na tinapos niya silang lahat kasama ang kanyang sarili. Kaya ang malagim na trahedyang ito na nangyari sa 5-star hotel sa Bangkok, Thailand ay ikinagulat hindi lamang ng maraming tao sa Asia kundi pati na rin sa Europe. Shoutout po kina Nats Baobawin na silent listener from Singapore, kay Apple Subibi from Hong Kong, kay user IGA na palaging nanonood from Japan, kay Eunice Estrada from Cavite at kay Miss Odette Rivera. At sa lahat po sa inyong mga nanonood, maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Hanggang sa susunod pong kaso, paalam!